Then this time, we will change the clothes or sininaan na nato si patient. Sa patient na. Yahang gown. Put it sa top part. Then, lower lang na. Putting the gown or the clothes, so same gyapon, naka-cross, then cross leg, then turn patient to side lying position. Okay, na-dress na natin si patient. So, new top sheet. New blanket na. Able atong patient, no? So, i-instruct na to si patient na ma'am, please pugunit sa mga top sheet. Kung unable si patient, no, kung dili niya magunita ng iyahang top sheet, so pwede natin na siya isuksok din sa iyahang shoulder. Para pagbira na to sa iyahang bath blanket, dili siya madala iyahang top sheet. So, remove, same process ganina itong pagtanggal na to sa iyahang top sheet. Roll. Then hamper. Sak na to ang iyang top sheet. Then next, remove na to ang iyang towel, then the rubber sheet. Ma-remove na, so i-comb na to balik ang hair ni patient, no? Para ano po ang iyahang hair, ma-remove ang tangles. Then after that, so we will clean, no? Do aftercare, then remove gloves, wash hands, then document. So ang documentation, same gihapon, the time, the name of the procedure, then any observation sa body ni patient or sa head ni patient, no, kung na may mga unusualities. Like for example, ang mga unusualities
same, no? Redness, swelling, bruises, or napay discharges si patient, no? Kay overall assessment man ni nato kay patient, checking sa body ni patient, no? Kung naanabay nag-create na mga redness or redness sa iyang likod, again, pag mag-start na nag-redness ang iyang likod, it can proceed to bed sore na, no? So bantay ta ng redness sa lawas ni patient, kay kung dili nato na makuan, ay maayo ra na iyang pula, no? Dili nato i-endure siya, matingala ta, prolong na, pag madugay ng redness niya, it can lead to bed sore. Unsa ng bed sore, kanagay puto ng iyang first, of course, muscle ang skin, then ang muscle, then ang bone. No? So mao nang bed sore, mo nang buslot gani sa iyahang back part. Mao man ang pinaka-common na mag-create ang bed sore sa iyahang likod, no? So pag inana atong patient, bedridden atong patient, so to prevent bed sore, aside from the nutrition, kailangan nato i-turn every 2 hours si patient. Pag bedridden atong patient, naadyo na siya timing sa kaning changing sa iyahang position. Like for example, every 2 hours, naka-side lying siya diri sa iyahang left side, then another 2 hours na po, dito na po sa iyahang right side, no? To prevent bed sore. Kay kung at least manggod 8 hours, 12 hours, or 24 hours, ingon na ang inyong patient naka-lying position. So, mo to, mag-create jud siya og bed sore or kani ato ang pressure ulcer na ginatawag. Okay? So, bedridden lang po na sa applicable. Kay kanang ato ang mga independent, nagabangon man na sila. So, pag once magsakit ilang likod, di ba, mubangon na sila. Pero ato ang bedridden man god, magsakit ilang likod, di jud na sila kabangon. So, mo na mag-proceed na siya into bed sore. Okay? So, bantay ka.